So ayan, maulang umaga mga master at eto na naman tayo sa kalsada para maghatid ng magagandang balita. So ayun nga, nandito tayo sa kalsada mga master at pupunta tayo sa isa sa mga recommended shop ng ating tropa, si Autopedia from Novaliches, Quezon City. So, ang dahilan ng aming pagpunta dito sa kay Autopedia ay magpapa-reface kami ng rotor disc ni Expander 2024 model ha, 8K Odo. Kailangan na mag-reface ng rotor disc. Napakasakit. Yun nga kasi nung nakaraan, bali nagpunta nga kami kay Mitsubishi Balintawak para ipa-diagnose nga kung ano yung problema ng aming sasakyan. Dahil sa tuwing gagamitin natin yung brake, tatapakan natin yung brake pedal, may nararamdaman akong vibration dun sa brake pedal. Ang masaklap niyan, pag tumakbo tayo ng 60 to 80 kilometers per hour, yung ating manibela, grabe yung rattle niya. Akala mo walang nagmamahal. Nanginginig mag-isa mga kaibigan. So ayun, nagpunta nga kami kay Mitsubishi Balintawak. Hindi pa dinadiagnose or hindi pa tinitingnan sa ano nila, sa mga mekaniko nila. Nung pa lang tayo sa sales agent ba o sa staff nila. Alam na kaagad ng staff nila kung ano yung problema ng sasakyan namin. Yun nga, yung rotor disc nga daw. So, tinanong namin, sir, paano ba ito? Kabago-bago lang po ng ating sasakyan, 2024 model yan. Sabi niya, sir, hindi po kasama yan sa warranty. So, hindi daw siya kasama sa warranty mga master. Nasa booklet daw yun. So papakita namin sa booklet. Ayan, yung booklet ni Mitsubishi. Hindi nga siya kasama mga master. So nadismaya tayo dun mga tropa, no? Nadismaya talaga tayo dun. Kabago-bago ng sasakyan, ganun yung nangyari kaagad. So yun, bali tinanong na lang namin kung wala bang mangyayaring void warranty kung sakaling ipapareplace na lang namin, kasi ang gusto nila papalitan daw ng bago kung sakaling itutuloy namin ipagawa kay Kasa. Napakamahal nun mga master. Masakit. So sabi nga namin, pwede bang ipa-reface to sa labas, ipapa-reface namin kung hindi ba maba-void warranty. So hindi naman, kasi hindi naman siya kasama sa warranty ni ng sasakyan. So hanggang 2 beses naman daw pwede i-reface, depende sa kapal na lang siguro. So pagkatapos doon, pumunta naman nag-search naman ako sa Facebook. So mayroon talaga mga ganong senaryo. 5K Odo pa lang, almost 5K Odo, kailangan nang ipa-replace yung kanilang rotor disc. So wala tayong magagawa. Bakit kasi Mitsubishi, palit na kayo ng ng supplier nyo kung ganyan at ganyan. Kaya pala nilagay nyo sa booklet. Ha? Bakit ganoon? So meron nga kaming tropa na yun nga, recommended nga si Autopedia. Bali before PMS na rin dun si Utol ng kanyang BIOS. So kahit pa paano nakakapag-usap na rin kami ni Autopedia. We decided na kay Autopedia na lang din dalhin yung yung sasakyan namin. Ayun lang, no? Ayun lang mga master. So mamaya na lang at tignan na lang natin kung ano yung mga magiging pagbabago sa sasakyan natin after ipa-reface yung rotor disc. So ito guys, nandito na tayo kay Autopedia at naka setup na doon ang ating sasakyan.
And then mamaya habang babaklas yun, titignan natin kung ano yung itsura ng ating rotor disc. Kita talaga yung hindi tinatamaan no? Ito... Paparipis daw to. Ha? Paparipis lang. Ano parang yung pag nagpe-preno ako, nagba-vibrate sa paa, tapos nagbiwigil yung... Hindi naman ni Bella? Oo. Pag mga 60 to 80 yung takbo. So, yung tropa dito yung kumakaskas lang na preno. Kaso, Uy, kasi nag-repis ka, papatay po ito na. yun nga Paano kaya gagawin dyan? Matik ka, magpapalit ka yan. Papalit din? Oo. Kasi, Yun yung problema kasi, dun. yung ang kain yan, yung palon Yun na yun. Manalangin tayo. Malay mo lumapat. Ito naman yung kabila. Pero tingin ko mild lang naman siya, tropa. Sana lang para hindi na natin kailangan magpalit ng brake pad. Tsaka magdasal na lang tayo na hindi ganun kalala, para hindi rin ganun kalala yung sa brake pad niya. Bagong reface. Kabilaan yan. Kabilaan. Kabilaan kaya mahal. So iyan, medyo lang yung sa right side, Bengkong. Ay, yung sa kaliwa. Yung bengkong Dalawa talaga. bengkong. Ito talagang lang. Parang hilamos. Parang hilamos lang. So, yun na mga master. Kakatapos lang natin kay Autopedia. At tama nga ang hinala. So, yung left na, kung nakaharap tayo sa kalsada, yung left na rotor disc, bengkong talaga siya. Kailangan talagang nireface talaga, nireface. And then yung right na naman, yung kanan na rotor disc, wala namang problema, pero parang dinamay na rin, no? So para siyang hinilamusan baga. Para siyang hinilamusan. Nireface na rin kasi parang na rin, may kaltas na rin, may bawas na rin yung yung bakal, yung rotor disc. So ngayon, pagka makita tayo ng medyo maluwag na kalsada, try nating itakbo i-try nating itakbo ng 60 to 80 para ma-check natin kung ganun pa rin ba yung pakiramdam ng, kung ganun pa rin ba yung ating mararamdaman sa sasakyan natin. So ayan, medyo maluwag dito mga master, no? I-try natin patakbuhin ng, ay hindi pala maluwag. Stoplight na pala agad doon. Ulit, ikot. Pag doon, pagpunta doon sa stoplight, medyo maluwag doon pagkaliwaan natin. Okay. So ayun tropa, medyo maluwag na yung kalsada dito. Game, takbo na natin ito ng 60 hanggang 80 ko sakali.
ayan 60. Tapos try natin mag-brake. Yun! Smooth! Smooth! Anong una na hindi pa nare-replace yan mga master, talagang grabe yan. Pag magpepreno ka, gaganon yan, no? Napaka-delikado. So ngayon, smooth. Smooth na smooth, tropa. Ikot tayo ng isa pa. Hanap tayo ng pwedeng ikutan. Try natin ulit. Ito mga master, maluwag dito. U-turn tayo. Tapos try natin. Maluwag naman. Go! $60, 70 sa preno. Usually talaga ito malakas mag-vibrate to. Nakaganon yun, no? Pag nagpreno ka nung hindi pa nare-replace. So ngayon, all goods na naman. So buti na lang, ganun lang yung problema. Hindi naman daw ganun din kalala yung pagka-bengkong nung nung kaliwang rotor disc. At yung kanan nga naman, wala namang bengkong. So ang maganda naman doon kahit papano, actually dapat nga daw yung brake pads natin kailangan ding palitan. Sobrang kapal pa nun mga master. Ilan pa lang odo natin. Kaya sabi ko manalangin tayo. At medyo mahal din ang brake pad, nasa 2,000 din mahigit yung original niya. Stock pa tayo, stock na brake pad pa. Sayang naman, sobrang kapal pa mga master. Kaya sabi ko manalangin na lang ako na hindi ganun kalala. So ayun, hindi naman talaga ganun kalala mga master yung yung tama nung ating mga rotor disc. Kaya napakaswerte pa rin natin, hindi ganun kalaking ginastos natin. Speaking of gastos pala, ang reface is 800 per rotor disc. Then 700 yung labor ng kaya Autopedia. Mura pa rin. Kano lang? 1,600 plus 700, 2,300. Hindi na rin naman ganun kasakit. So hopefully mga master, yung rotor disc natin hindi na siya magbengkong. Magbengkong man, sana medyo tagal-tagalan naman. Mitsubishi, ano ba naman yan? Grabe naman yan. Palitan nyo na yung supplier nyo. Dami ko na pang babasang ganyang ganyang senaryo pala, ganyang case. Ano ba naman yan? Well, anyway mga master, ayun na. Tapos na yung problema natin. Ang plano ko sana magpa wheel balance pa Pero sa tingin ko naman, sa nararamdaman ko, pagkatapos ng replace, pagkabit, okay naman. So nagamot naman yung sakit. Siguro bantayan pa natin, no? I-monitor pa rin natin yung sasakyan, yung pag-brake natin. Para 1 week siguro hintayin natin. Or 1 week, or tingnan natin kung gaano kahaba, kung gaano katagal yung pwede nating monitor para masigurado natin na okay na yung rotor disc natin. Okay, yun lang. Yun lang mga master, okay na tayo sa rotor disc natin. Salamat kay Autopedia, no? Autopedia, recommended yan, Novaliches. Search nyo lang Autopedia sa Novaliches. Kita nyo na agad yan sa Waze. Okay, maraming salamat. Ayun lang po mga master, thank you very much. Kita-kits na lang ulit sa ating sunod na vlog. Okay, subscribe ka na ha. Mitsubishi!